po, church. Pwede po ba tayo magsitayo as we start our worship service for today? And batiin po muna natin ating mga katabi sa harap at sa likod. And we are thankful for each other na nandito. Kahit po maulan, our God's mercy and the faithfulness and goodness is greater than every storm. Amen? So, ganda po natin ating mga sarili, ating puso at isipan to give our best praise to our Lord and ask God that He eliminate any distractions as we proclaim the name of our Lord Jesus Christ and focus on our living God, our hope, living hope, and let's worship Him in spirit and in truth. Natin ang mga kamay, ating boses, ikaw, bless me, Lord. I will come to you with an open heart, with a sacrifice of praise. I have seen your power in your holy place. I know your mighty ways. I will remember your mercy. Kahit hindi po kami karapat-dapat, ay binigay niyo ang inyong nag-iisang anak to save us for our sins and to have a relationship with you. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Sa akin walang hanggan, ibig
kahit kailan. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa laging pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako. Inibig mo ako noon. Let's continue our worship as we put ourselves in the presence of our Lord and join me in prayer. Panginoon, muli maraming salamat po sa araw na ito, sa pagkakataong binigay niyo, Lord, at patuloy na binibigay sa amin, Lord, na malhayang magpuri, Panginoon, magsama-sama, Lord, at itaas ang ngalan mo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Lord, that you continue to guide us and protect us, Lord, na ihatid dito sa aming lugar ng sambahan, Panginoon. But we always pray, Lord, that you continue to guide and protect us, Lord, and our families, Lord, out of harm's way, Panginoon. And we also pray, Lord, sa mga kapamilya namin, Lord, loved ones, or sa amin mismo, Lord, na nakakaranas ng trials ngayon, Lord, that you deliver us from it, Lord, and you give us wisdom, Lord, gaya na aming natutunan, Lord God. Our church as well, Panginoon, na patuloy niyong palaguin, Lord, at i-bless, Lord, at talagang naig, Lord, sa amin that this church, Lord, is our only lifting up our Lord Jesus Christ, at wala nang iba, Panginoon. And we want, Lord, to be a Christian, Lord, to be a Jesus follower sa kalagitnaan ng mga to, Panginoon, because you are sovereign, Lord, in the end. And we believe that you are always in control, Lord God. And you're always lagi kayong sovereign, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Ganoon na rin, Lord, we ask sa aming bansa, Panginoon. And as we continue our fellowship for today, Lord, with the hearing of your word, patuloy niyong bigyan kami ng bukas na puso, Lord, at isip, Lord, as we hear your word and apply it to our lives, Panginoon, that we believe, Lord, na we are being tested, Lord, paglabas namin dito, Lord, hindi dito, kundi, Lord, sa aming mga tahanan, aming mga communities, Lord, aming mga workplace, aming businesses, Lord, that we're able to be light and salt, Lord, sa mundong ito, Lord God. And by your will, Lord, by your strength, Panginoon, you will carry us through, Panginoon, for in this world, Panginoon. And diyandalang din po namin, Lord, ang patuloy na titipon namin dito, Lord, that we're able to be consistent and sustain, Lord, our commitment to you, Father. And kahit may mga challenges sometimes, Lord, that we know that your mercy and your love is greater, Panginoon. And you will always want to bless us, Lord. And you will carry us, Lord, sa aming mga problema, Lord, trials, Panginoon. Kaya po, ngayon, Lord, sa inyo lamang, Lord, ang lahat ng papuri, binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. In your life na naiwanan kayo ng train o ng airplane o ng bus o ng tricycle at sinikap niyong humabol
At sa sawing palad ay inabutan nyo naman, pero hope or encouragement from the Lord. Gusto niyo po ba ang pag-usapan natin ang season ng buhay natin? Amen? Okay. Next page, please. Okay. So, what looks like delay is not a denial. God, tandaan natin, ang Panginoon ang may hawak ng ating season. Diba? Sabi nga dun sa verse natin kanina, sa Galatians 6:9, and let us not grow weary of doing good, for in due season or in due time we will reap if we do not, ano yung kasunod nun? Give up. Okay. In due season. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung season na tinatawag? Next, please. Okay. There are 3 primary concepts of time. Siguro ang alam yung time, baka isa lang ano. When you say time, what do you refer? Yung oras, di ba? Kaya nga chronos, doon ang galing yung actually the Greek word for time is chronos. Kaya nga may chronology, yung sequence of time. The normal passage of time. Seconds, minute, hour, day, weeks, month, year, ano pa sunod? Decade, century, eternity. So, yun yung sequence ng chronos. Okay. Alam niyo ba yung second definition ng time? Kairos. Yung kairos naman, ito yung binabanggit dun sa verse 9 ng Galatians 6:9. In due time, so it does not refer to clock. It refers to the point na nagkaroon ng sudden shift. Yung all of a sudden, dumating na yung break. Nagkaroon ng intervention yung langit sa normal flow of time, nagkaroon ng strategy, opportunity. Naranasan nyo siguro si Brother Rani, ang dami kong nadidinig sa kanyang testimony, yung break. Tapos nagkaroon ng breakthrough. Kasi yung break, it doesn't mean na breakthrough. It could be a loss, di ba? Sabihin, depende yun sa response mo dun sa break. Kasi pag ang break ay pinalampas mo, o kaya mali yung response mo, nagiging negative ang outcome. Maybe later we can talk about what is that kairos. Okay. Ano naman yung pleroma o plerom? Ito yung the fullness of time. Di ba sa Bible, in the fullness of time, ipinanganak si Jesus. In the fullness of time. Di ba ang daming maraming pleroma sa Bible na yung pala yung ibig sabihin, yung kairos, yung break, ay nagkaroon ng katuparan. Like yung Cairo, alam mo yung isang example ng Cairo, yung si Moses, nung maliit pa siya, di ba, sabi ni Pharaoh, lahat nung mga baby papatayin. At yung mother ni Moses, hindi niya alam kung hihintayin na lang ba na dukutin yung anak niya o ilalagay niya dun sa basket, sa ilog. That is the Cairo. Yun yung decision to make. Kasi pag pinaanod niya yung bata, hindi niya alam kung anong mangyayari sa bata. At nung napulot yun ng anak ni Pharaoh, yun yung pleroma. Sabihin, naganap yung magandang pangyayari, nagkaroon ng breakthrough na yung bata ay nabuhay. Alam na natin yung kwento ni Moses, di ba? So, ano ibig sabihin ng chronos? Tick, tock, tick, tock. The normal passage of time. That's chronos. Ano yung kairos? Sudden shift. Okay? Nagkaroon ng heavenly intervention sa normal course of time.
Di ba? Nakialam na ang Panginoon sa takbo ng orasan natin. At yung pleroma, yun, the completion of the kairos or the fullness of time. So at least we have a new definition of time. So waiting is not a wasted time. Instead, waiting is the development time para pag dumating yung break mo, ready ka na. Kasi di ba, imagine mo kung puro break, walang chronos, siguro masishock ka no? Bigla na lang, uy, hindi ako ready, exam na. Kailangan mo nag-aaral ka, di ba? Gumagawa ng homework. Kaya sa verse 9, sabi doon, do not lose heart. Do not lose heart. Kasi ngayon, sa panahon na to, ilan sa atin parang gusto na mag-give up, right? Financially, parang wala nang pag-asa, hirap ng business. Or nagtatanim kayo, hindi tumutubo ng maayos, hindi namumunga, nabubulok lang. Ano pa mga challenges natin, di ba? Hintay ako ng hintay, hindi naman lumalapit. Kalimutan ko na kaya. No, di ba? Pero sa oras na ito, bago nyo gawin yung pag-give up, bigyan nyo muna ng another chance ang salita ng Panginoon. Tandaan natin, chronos is not do nothing time. Ano ang chronos? Preparation time. Next slide, please. Okay. So ito yung normal course of time. Pagdating dito, nagkakaroon ng decision making, kairos. So, if you give up, loss. But if you take it as challenge or ito na yung hinihintay ko, so papunta tayo dun sa fulfillment. Fulfillment. Okay, next please. Okay. Kaya while waiting doon sa ating kairos, so familiar natin yung sarili, chronos, the normal course of time. Kairos, yung sudden shift ng mga pangyayari sa buhay natin. While waiting for that, ano dapat ginagawa natin? Okay, while waiting for that, sabi niya, we should live agriculturally. Hindi technologically. Anong kaibahan ng agriculturally sa industrially? Kasi yung life daw is like farming. Pag binasa mo yung 6:7, do not be deceived, God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap. So saan ba nagkakaroon ng sowing and reaping? Di ba farming? So that's life. Life is not a microwave. Ano bang kaibahan ng microwave? Instant, di ba? Kukunin mo sa freezer, dali lang honey ha, give it 2 minutes. Ito na yung dinner mo. Wow, umuusok. Hindi ganun ang buhay. Because life is farming. What is farming? Okay, next please. Yan. So, sino dito yung nakapagtanim na? Si Brother Ed, alam ko marami ng experience. Tama ba? May farm ka? Okay. Sino pa? Si Brother Rafi, I'm sure. Ay, si lahat tayo, no? In one way or another. So first, you have to sow. Tama? Kailangan mo ng binhi. Tapos, ilang buwan o ilang araw o linggo, may time, di ba? Hindi ka pwedeng magmadali kasi may sinusunod siyang timetable. Tama ba yun? Okay, weeding. Kailangan ba nagwi-weeding palagi? Depende, di ba? Kung wala naman mga tumutubong mga talahib, okay na yun, no? Tapos, watering. Then, yung goal natin ay reaping. Tama ba? Yun ang pinakamasarap na parte sa farming. Reaping. Pero it's a cycle. Ang tanong ko, merong bang farmer na naghihintay ng ani na hindi naman siya nagtanim? Wala. Kailanman, walang farmer
na umaasa na mag-ani kung alam niyang hindi siya nagtanim. Tama ba? Pero maraming hindi farmer ang umaasa ng break na wala namang preparation. Tama ba, mga kapatid? Sana dumating na yung swerte ko. Ano yun? Ano yung hinihintay mong swerte? May ginawa ka ba? Nagtanim ka ba? Ano yung tinanim mo? Di ba yun yung, hindi ko alam kung Pilipino lang. Siguro, as human, gano'n ang human. Naghihintay ng break, kaya loto, dinadaan na lang sa sweepstake. Kasi wala namang tinanim eh. Gusto niya, instant eh, di ba? Baka may manligaw na bilyonaryo, may nangyayari, pero hindi yun ang farming. Hindi ganun ang buhay. Ayun. Okay, next slide please. So while waiting, sabi nga, while waiting, doon sa ating Kairos, siyempre hinihintay natin yung Kairos. Meron ba dito tao na hindi excited sa Kairos? Yung wala lang, okay lang yung Kronos. Tick, tock, pagising mo, tick, tinitingnan mo lang yung time, bukas na naman, okay? By the way, yung handout pala mali. August 3 yan, ano? 31. So, 4 weeks na delay yung ano ko. Advance masyado yung preparation ko. Anyway, nagkulang na ako ng isang 1 na ganun. Okay? Naalala ko lang yung time. So, August 31 yan. So, sabi rito, while waiting for the Kairos, we should be involved in sowing the right seed to the right soil. Mahalaga yun, ha? May seed na tama at kasing halaga niya anong klaseng soil ang ating tinatamnan. Okay. Pakibukas nga. Sorry. Okay, sorry Yeah, thank you. So, anong klaseng, there are 2 kinds of soil. Siguro may guess na kayo kung ano yun, ano? Next slide, please. There are 2 kinds of sowing or soil. Sabi sa verse 8, the one who sows to the flesh will reap corruption. So, maliwanag yung first soil, flesh. But the one who sows to the Spirit will reap eternal life. So ano yung pangalawang soil? Spirit. Yung first soil, flesh. Anong kaibahan ng flesh sa soil? Sa spirit? Okay, pero maliwanag, kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin. Maliwanag yun sa Bible, di ba? Sabi nga rin, do not be deceived. Sa Tagalog, huwag kang pabobola, paloloko, palilinlang. At matindi yung kasunod nun. God is not mocked. Alam niyo ba, ilang beses binanggit sa Bible yon? Minsan lang. Doon lang sa Galatians 6, 7 ba? 7. Grabe, ang tindi, ano? Para bang itaga mo sa bato. Mas matindi pa yon kasi ginagamit na yung pangalan ni God. Okay. Ito, bibigyan kita. Ang tawag sa ganong statement is axiomatic statement. So when you say axiomatic, hindi yun nagbabago. Eternity, that's eternal truth. Okay. Saan sumisikat ang araw? East. Saan lulubog? West. Pwede bang magbago yon? Hindi. That's axiomatic statement. What goes up comes down. Pwede bang what goes up, goes up? Pwede, pero supernaturally. Pero yung natural, what goes up comes down. Because of the law of gravity. Galing okay. 2 na lang. Kapag may sinuksok, madudukot. May mandurukot, madudukot. Madudukot. Okay.
Sabihin, that's axiomatic. Pag wala kang sinuksok, may madudukot? Wala. May makakaskas. Credit card. Tama ba? Okay. Kapag may usok, may apoy. Tama ba yan? Nagkamali na ba yan? Parang hindi pa naman so far, no? So, those are axiomatic statements. Kaya, what you sow is what you reap. Dati, hindi ko pinapansin yung verse na yan. Parang, okay, ang ganda pakinggan, pero this time, sabi ni Lord, itaga mo sa bato. Hindi lang. Ito yung pangalan ko, tinaya ko na yung pangalan. Sabi ni Lord, I will not be mocked. What you sow, what you reap. Because we are talking about two soils. Next please. When you sow to the spirit, punta muna tayo sa flesh. When you sow to the flesh, ibig sabihin, gumagawa ka ng mga bagay to meet your needs outside from God. Anything that you do apart from God is sowing to the flesh. Masama o maganda, it doesn't matter. Siyempre, mas masama, mas flesh. Pero yung hindi naman siya masama, kaya lang, ginagawa mo, diskarte mo lang, ayon sa world's wisdom, ayon sa the survey says, to please yourself, self-centeredness, that's flesh. Ang bigat naman, di ba? Because when you sow to the Spirit, according to the mindset of God, according to the perspective of God, according to the Word of God, ano pa? Align with God's perspective. So how do we apply that? Sowing to the flesh and sowing to the Spirit. In the last few days or few weeks, saan tayo nagsosow? Sa flesh or sa Spirit? So ang criteria, when you do things according to your diskarte, sabi doon, according to the flesh. Hindi mo kinonsult kay Lord. Nung kinonsult mo, nung nagkasabit-sabit na. Pero nung simula pa lang, hindi, according to the survey, ito yung the best, according to ChatGPT, ito dapat kong gawin eh. Ito yung ginagawa ng lolo ko, ng tatay ko. So ito dapat yung ginagawa ko. According to the world model. Tama? Sabi rito, sa personal life, ito yung mga application, no? Laziness, tapos immorality, di ba? If you go to the social media, sowing to the Spirit, kaya tingin nyo, social media, meron kaya dong sowing to the Spirit, karamihan, no? Laziness, immorality, tapos, ano pa ba? Okay, thought life, lalo na yung thought life, feeding the lust, envy. Tapos you compare, may takot, di ba? Sabihin, according to this chart, those are sowing to the soil of flesh. Hindi siya abstract, di ba? Ang linaw-linaw naman eh. Kasi because yung sowing to the Spirit, kung ano yung pananaw ni God, yun yung priority mo. Kung ano yung sinabi ng Bible, yun yung the way you think, the same with God. Kung ano yung pintig ng puso ni God, yun ang pintig ng kaluluwa mo. So mahalaga pala, alam natin kung ano yung salita ng Panginoon. Kasi kung hindi mo alam ang salita ng Panginoon, saan ka kumukuha ng ideas, ng perspective, ng worldview? Saan? Ang dami, di ba? Millions and millions of inputs. Kaya lang, ang dulo nun, decay. Di ba sabi doon?
the one who sows to the flesh will reap corruption. Sinabi ni Lord yan eh, God is not mocked. Sigurado ito. Kung saan ka nagtatanim, alam ko yung dulo mo, sabi ni Lord. Corruption. What is corruption? Corruption is decay, deterioration, disintegration, kabiguan, kasawian, kawasakan, ano pa, kamatayan. Kaya maraming baon sa utang kasi nga irresponsible spending. Di ba? Pride of life. Yung pride, binagbibigyan mo yung pride mo eh. Gusto ko, kung saan nagpunta yung kapitbahay ko, pupunta rin ako doon. Business class pa. Is it from the Lord? Yung ba yung sabi ng Holy Spirit? Okay, ano pa? Finances, response to trials. Pag may challenges, do we come to the Lord in humility or in rebellion? Lord, bakit hindi na lang siya nagkasakit? Bakit ako pa? Instead na, ito ba yung kairos ko? Ito na yung break ko hinihintay. Yung ma-encounter ko sa Lord ng head-on, face-to-face. Ito na eh, di ba? Pero, nagkakaroon tayo ng giving up. Throwing the towel. Pag sinabi mong throwing the towel, parang si Manny Pacquiao, binabato mo na yung towel, ayaw mo na lumaban eh. Di ba? Round 1 pa lang, atras na eh, no? Okay. Next, please. So, yun ang title ng ating message, Don't Miss Your Season. Huwag mong palampasin yung panahon mo o yung season mo. Huwag mong palampasin. Your season is coming. Don't lose heart. Hands of God. The kairos is in the hands of God. At lalong-lalo na yung pleroma. Yung fullness of time ay nasa kamay ng Diyos. Ang nasa kamay natin ay yung binhi at kung saan tayo magtatanim. To the soil of flesh or to the soil of spirit. Yun ang nasa kamay natin. Kasi kung nagtanim ka sa soil of flesh, can you expect eternal life? So, klaro ko lang sabi rito kasi, whoever sows, that he will reap, and he who sows to the flesh will reap corruption, and to the one who sows to the Spirit will also reap eternal life. Teka, Brother Asher, di ba pag nireceive mo si Jesus, may eternal life? Yes, I know. But there's a big difference between having eternal life and you being held by eternal life. Has eternal life have you? Ang walang hanggang buhay ba ay hawak ang buhay mo? Eternal life means length of time, and the other meaning of eternal life is quality of life. Mahaba ba ang buhay mo? Anong uri ng haba? Di ba yun yung turning point eh? But if you sow to the Spirit, you will reap eternal life. We're talking here of forever life na may highest quality. How do you know that you have the highest quality of life? When the fullness of God is pulsating in our soul. Yung pintig ng kaluluwa mo ay ang Panginoon. Bawat iniisip mo, ang Panginoon. Bawat galaw mo, kumusult ka sa Panginoon. Ang desire mo, hinuhugot mo sa Panginoon. Then you can be assured that you are sowing in the Spirit. And in due time, if we do not give up, we will reap. Are we encouraged, mga kapatid? Okay, let's pray. Our God and Heavenly Father, thank you, Lord, for reminding us that this is axiomatic statement, that what we sow is what we reap. And you hold
the season of our lives. We just pray, Father, O God, that you guide us throughout the way, throughout the step. Teach us to fear you. Teach us, Lord, to be wise in your word. And Holy Spirit, guide us and teach us to sow in you, into the Spirit, that we may be ready for the Kairos and for the Pleroma. In this we ask and pray in Jesus' name. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang pagbibigay ay isang salamin ng mga prioridad. Kapag pinili nating ibalik sa Diyos, ito ay isang malakas na tagapagpahiwatig ng ating mga prioridad. Ito ay hindi lamang tungkol sa kilos ng pagbibigay ng sarili, ngunit tungkol sa kung ano ang nais nating iwanan upang maibigay. Ito marahil ang pinakamalakas na kahulugan sa likod ng pahayag ni Jesus. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Mababasa ito sa Mateo 6:21. Ang pagbibigay ay isang pribileyo. Ang pagbibigay ay hindi lamang isang tungkulin, ngunit isang pribileyo. Ang pananaw na ito ay nagbabago sa kilos ng pagbibigay mula sa isang pasanin sa isang masayang pagpapahayag ng pananampalataya. Ito ay isang pagkakataon na maging isang bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili, upang mag-ambag ng kapakanan ng komunidad at makihalok sa banal na gawain. Ang pagbibigay ay isang pagpapala. Alalahanin ang mga salita ng Panginoon Jesus na siya mismo ang nagsabi, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Gawa 20:35. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa biyaya mong walang katulad. Sa amin mga tithes at offering, naway gamitin mo ito upang pagpalain ang iglesia at mga nangangailangan. Turuan mo po kaming magbigay ng bukas palad at may kagalakan. Tanggapin po niyo ito bilang aming pagsamba at pagkakilala sa iyong kabutihan. At magamit po ito sa pagpalaganap ng iyong gawain. Pagpalain niyo po ang aming kabuhayan at patuloy na maghari ka sa aming buhay. Ituro po niyo sa amin ang tamang pagbibigay. Pagpalain niyo po ang bawat nagkakaloob ang puso
Naway lumago ang iyong kaharian sa pamamagitan ng aming tithes and offering. Salamat po sa inyong biyaya at pagmamahal sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo manalangin ay papasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang mga salita. Tunay nga na yung buhay natin ay just like farming. Just like Kuya Sir said, na yung buhay natin ay nagtatanim. Even sa pagpunta natin dito ay maulan. So, it's a season na pagpunta. Pero kung hindi tayo pumunta, wala tayong tinanim. So, sabi ko nga yung pinupunla natin araw-araw, hindi naman tayo perfect na yung lahat natin ginagawa tama. Kasi iba-iba tayo Iba-iba yung spiritual maturity natin, hindi pare-pareho yun. So, hindi pare-pareho yung ginagawa natin everyday. Pero isa yung common Yung common na ginagawa natin ay lumalapit tayo sa Panginoon. Amen? Kasi we know na yung pag-asa natin ay nasa Kanya lang. If we trust sa Panginoon, we know na yung lahat na pinagkatiwala natin sa Kanya ay mag-grow, di ba? But if we trust on our flesh, on what we think, on what we do, apart from the Lord, di ba sabi ni kay Asher kanina na it's of the flesh, we know that we sow corruption. So hindi yan sigurado. Ang sigurado lang ay mananatili tayo sa Panginoon. Kaya nandito tayo palagi. Yung wala dito, we just continue to pray for them dahil may mga tinitimbang. Ganyan tayo di ba? Tinimbang tayo. Saan ba ako dadaan? Kakanan o kaliwa? At hindi natin sila pwedeng pilitin dahil kanya-kanya tayong buhay. So, yan yung pinili nila. So be it. Makikita natin sa huli. They did not treat, we don't threaten them, but we just be compassionate to them. Papanalangin natin sila. Okay? So, tumaya tayong lahat. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man ang
Ligaya mo sa aking Pag-ibig mo ay sa aking walang hanggan. Ibig mo bahig, ay magdilim. Nakita ko yun. Ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama. Di ka nagkulang, kaya mo sa aking sa aking walang hanggan. Di ka nagkulang, kaya mo sa sa aking walang hanggan. Ibig mo ako.